Since maraming nagre-request ng off-season, full day of eating, papakita ko sa inyo yung off-season diet ko. But first thing na ginagawa natin sa morning is, syempre, take tayo ng mga oral supplements na essential sa body. And at the same time, number one, hydration agad. So, first thing is hydration. So, pwede kayong gumamit ng pure electrolytes. Like nito. Kasi dehydrated yung body galing sa tulog. So, number one, hydration. So, kailangan natin ng essential minerals sa body para at least maka-function siya na maayos. Ito na lang. And glutamine. Anti-catabolic amino acid. And number one, kaya ako siya tinitake is for my gut health. So, the healthier the gut, the better yung absorption ng food intake natin. Then, sa mga nagtatanong ng yung mga orals na tinake ko, most likely naman, ano lang yun, mga support. Okay? Like, hindi ko naman kasi lahat nakukuha sa sa gulay, yung micronutrients, hindi ko naman lahat nakukuha sa gulay or sa food. So, nag-a-add kami, and especially, kailangan kong ayusin kailangan maganda yung bowel movement ko, yung digestion ko. So, ito lahat yung tutulong doon. Pati sleep, muscle relaxation, brain function. So, meron ako ditong like nitong una. Pero better i-take tong mga tong supplements na to at least 20 to 30 minutes before kayo kumain para at least fully absorbed na siya. So, meron tayong psyllium husk, fiber, multivitamins, magnesium glycinate, digestive enzyme, fish oil, and ano ba to? Kalimutan ko isa. Ayun. Vitamin E. Take na natin. So, pwede naman siyang isabay dito. Actually, naubusan ako ng pang-kidney, yung pang-kidney support ko. Tapos, meron tayo ditong pang-maintain ng cholesterol. Pero tong cholesterol na tinitake ko is nasa level yung cholesterol level ko. So, ito yung tutulong para mas ma-maintain natin. Tapos, meron tayong vitamin C. So, pang-boost up natin, kahit pa sabihin natin mataas sa vitamin C yung mga veggies na tinitake natin. Then, CoQ10 for the heart, turmeric, antioxidant, vitamin K, so iodine, and then N-acetylcysteine, antioxidant din to, good for the liver. Yun. Ano ba bang tinitake ko dito? Ashwagandha. Yun. Ashwagandha and yung inositol. Yun yung for the brain. So, yan. Yan lang naman. So, pwede nyo siyang i-take lahat sa morning or if nasa-shock yung system nyo,
pwede nyo siyang i-half lang muna. Yung ibang supplements lang muna. And then, take nyo yung iba like after 30 minutes after ng first meal. Para at least hindi na siya shock yung system na. And make sure nyo na damihan nyo yung liquid intake. Explain ko na rin sa inyo to. Electrolytes. Ano ba yung electrolytes, diba? Potassium, sodium, magnesium, and chloride. So, itong mga minerals na to is essential sa body natin, okay? Especially sa mga active athletes or sa mga active na nag-workout or sa buhay nila, di ba? So, the more na active ka, the more na magsisweat ka. So, mas maraming liquid na lumalabas sa body natin. Kasama tong mga minerals na to. Nasa-flush out din, pati pag-take natin ng too much water. Kaya, hindi advisable na during intense workout or may ginagawa ka or paggising mo is directly water lang. Kasi yung water, hindi naman yan mag-stay sa body. And hindi rin naman yan magpapasok ng essential minerals sa system natin. So at least have a electrolytes kapag ka-active ka or alam mo na galing ka sa dehydration mode. So, kaya yung iba, di ba, laging nagka-cramps. Anong indication ng cramps? Sasabihin nila dehydrated ka. Yes, dehydrated ka, possible. Pero possible din na nauubos na rin yung electrolytes dun sa system natin. Kasi nga, mas prone ka sa cramping kapag ka nag-take ka pa ng too much water. Kasi hindi niya naman i-replace yung nawala doon sa system. Ang gagawin niya is i-flush out niya lang din. And mas i-dilute niya yung electrolyte sa system natin. Kaya dapat meron ka laging baon ng electrolyte source. Meron naman mga oral sa mga pharmacies or sa mga supplement shop. Ito, yung sa waking supplements, itong, especially if naka-deficit ka, yan. And ang laking benefit niyan sa mga naka-deficit kasi once dehydrated ka, mas lalo kang gutom. So, mas lalo kang mag-crave sa food. So, make sure nyo na hydrated kayo para at least malesen yung cravings, diba? Masatisfy yung body na full. And number one is mabilis yung recovery ng muscle kasi well-hydrated yung body. So, ayun lang. Antay lang ako ng 20 minutes and then kain na tayo ng first meal natin. Papakita ko sa inyo yung meal 1 hanggang meal 6. Pero wala tayong training na ipapakita today. So, actually, na-shoot ko na yung chest and back. Same pa rin naman yung ginagawa ko ngayon. Pero ang ginagawa kasi namin is minimake sure namin na nagpa-progress kami doon sa weights. So, pataas ng pataas every week. Tapos, burn out kami. So, tara sa first meal. Kutsara. Saan yung ketchup? Wala. Ito pala. Ayun pala. Bali, ito yung training diet ko. So, iba yung sa off-training diet. So, sa off-training diet, mas mababa yung carbohydrates intake namin. Since, mas mababa yung calorie burn natin and for recovery lang din naman. So, hindi tayo ganong gagamit ng carbohydrates para sa workload. So, mas mababa. So, sa first meal, meron akong 100 grams ng blueberries, 70 grams ng oats, 8 egg whites,
2 whole egg. So, ito yung first meal natin. Tapos, if want nyo ng, syempre, gusto nyo ma-enjoy yung pagkain nyo. Yan. Stevia. And no added sugar ketchup. 10 calorie lang to. So, ayan yung first meal natin. Carbohydrates, protein source, fat source. So, yan. Make sure lang na sa first meal, lalo pag naka-deficit kayo, mas maganda yung high fiber carbohydrates kasi slow digestion siya and mas magiging functional kayo throughout the day kasi slow yung pasok ng carbohydrates. So, hindi kayo biglang low energy, di ba? So, merong gradually release ng carbs para at least hindi kayo sobrang lata throughout the day. Itong blueberries, sobrang daming antioxidant niyan. Ay, sobrang daming benefits niyan. So, search nyo na lang. Kaya makita nyo mostly ng bodybuilders sa ibang bansa. Yan, naka-berries or mixed berries. Kasi yung benefit niya. So, ito yung first meal natin. Ito yung pinaka-favorite ko sa buong meals ko kasi ito yung pinaka-busog ako after. Kasi matataas ko yung volume ng oats through water. So, kita nyo yung oatmeal, hindi siya tuyo. Kung tuyo itong 70 grams, baka ganito lang siya karami. So, kung naka-deficit kayo, yan, ito yung technique. Yan, damihan nyo yung tubig at the same time, gamit kayo ng teaspoon. Huwag yung tablespoon. Para ma-enjoy nyo pa rin yung pagkain. So, enjoyin ko muna to. Tapos, proceed tayo sa second meal natin. Second meal. Second meal natin, we have 6 ounces of chicken breast to, 160 grams ng white rice with 1/4 tablespoon ng pink salt, and meron tayong 20 grams ng nut butter. So, kahit anong butter, yung gamit ko naman. Usually naman, kung hindi peanut butter, almond butter. Pero yung no sugar. So, ito pwede nyong i-check. Sariling brand natin to. V-Lifestyle Peanut Butter sa Shopee, available. Yan. Ito yung best selling natin, lalo sa mga naka-diet.
Kasi nga, yun nga, sobrang diet friendly siya. And at the same time, sobrang malasa. Yan. 20 grams ito. Pwede ko na siyang unahin actually. Uy. Or ilalas ko na lang siya kasi para siyang siya na yung parang dessert ko. 20 grams. Uy. Yun. So, sa 20 grams, meron akong 8 grams of fat. Pero dapat ang kailangan ko sa fat is 10 grams. Kaso, gumawa kasi ako ng coffee. Yan. Gumamit tayo ng almond milk. So, meron yun around 2.5 grams ng fats. So, ayan na siya sa second meal. Converted lang yung calorie niya into coffee. Naubusan ako nung barbecue sauce eh. So, kaya itong teriyaki yung gamit natin. Pero ano rin to, fat-free pero meron lang siyang calorie. Yung barbecue sauce sa Waking, 0 calorie talaga siya. So ito, kapag yun nga, di ba, nasobrahan ka na nasobrahan, nag-a-add up yan. So kung naka-strict diet ka, naka-deficit ka talaga, or naka-cutting pace ka, dun bawal yung mga extra calorie kasi sobrang restricted na yung calorie intake by that time, lalo kapag ka nasa competition level ka. Pero kung lifestyle lang, yan, pwede yung mga yan. So, yan. Ito yung second meal natin. Nag-start ako kumain kanina ng mga 9 or before 9. Yan, after 2 hours, yan, kain ulit. So, at least nakakapasok ako ng 3 to 4 meals bago mag-training. Para at least may enough carbohydrates na yung body ko para sa workout mamaya or para sa training mamaya. So, pinaka-advice dun sa mga hirap mag-diet, taas nyo yung protein intake nyo. Kasi number 1, mas nakakabusog yung protein, mas mabagal ma-digest sa system natin. And at the same time, heavy sa tiyan. So, hindi kayo magko-consume ng too much food or hindi kayo masyadong gugutumin. Unlike ng mababa yung protein, mataas yung carbs, doon kayo lalong gugutumin. Kaya taas nyo yung protein intake nyo, especially if wala naman kayong problem sa organs nyo or sa kidney nyo or wala naman restriction sa protein intake nyo. Pwede kayo magtaas ng protein intake. As long as active kayo, ma-maximize nyo yung gamit ng protein, may utilize nyo yan. Baka sabihin nyo, bakit kailangan ng fats? Kailangan natin ng fats kasi essential yan sa body. So, para makapag-function yung organs natin na maayos, ma-deliver na maayos yung mga nutrients, maging balance yung hormones natin. So, yung fats, yung tumutulong dun. So, pag zero fats, so hindi 100% functional yung system natin inside. Kaya pansinin nyo naman, pag too much fat intake or sobrang dumi nung intake nyo ng fat or nagtitake kayo ng hindi good fats, nagbe-breakout kayo, nagpe-pimple, di ba, naglalabasan ng mga yan. Fats is for hormones.
Then, sa inyo nga, kung gusto nyo mag-add ng extra volume, make sure nyo lang yung i-add nyo is low calorie pa rin, or at least high fiber food. So, ito yung second meal natin. Kita-kits tayo sa third meal. Ito na yung third meal natin and pre-workout meal. So, meron tayong 65 grams ng cream of rice. So, kung wala kayong cream of rice, pwede naman kayong gumamit nung plain white rice or kahit naman oats, pwede rin naman. So, 65 grams ng cream of rice. 2 scoop nitong whey isolate. And 20 grams ulit ng V-Lifestyle Co No Sugar. Yun. So, nilagyan ko na rin ito ng 1/4 teaspoon ng pink salt. Para at least, para refilled yung system natin ng liquid bago tayo mag-training. Well hydrated talaga. Para mas maganda yung pump natin. On. So, dito sa cream of rice, meron akong total of 50 grams ng carbohydrates. Then, 20 grams ng nut butter. Konti pa. Ubus na pala to. Yan, 20 grams. Ubus na. So, para ulit tayong kumakain ng dessert dito. Tapos, pag nagkulang ka ng protein, eto. De, joke lang. Yan. So, ito na yung pre-workout meal natin. Then, after nito, para at least may idea na rin kayo, bigyan nyo muna yung sarili nyo ng 30 to 40 minutes ng rest bago kayo mag-training or uminom ng pre-workout para at least fully digested na yung pagkain before tayo mag-training. Sarap.
Well, tapusin lang natin to, tapos papakita ko rin sa inyo yung pre-workout drinks ko kung ano yung mga nilalagay ko. Next, para mabilis. Okay. So, ito na yung pre-workout stock natin. Yellow, de chocolate. Siyempre, para ma-enjoy natin yung pre-workout, yung flavor ng pre-workout, dapat loaded ng yellow. Yan. Uy, may tubig pa. Ibang gamitin natin. Actually, pwede akong steam. Hindi. Try natin yung bago. Ito. Bam! Yan. Yung gamit ko last time yung isa. Ito parang mas pwede na siya. So, advanced users mix 2 servings, 2 scoops in 12 to 16 ounces of water. So, hanggang dito. Yan. So, try natin to. So, yung pre-workout. So, pag naghahanap kasi ako ng pre-workout, ang ginagawa ko is, chine-check ko kung ito yung meron. Kung meron siyang L-citrulline, beta-alanine. Yan. So, yan yung mga makakatulong sa workout natin, sa pump natin. So, amino acid din itong mga to. So, itong L-citrulline, siya yung nagbo-boost up, okay? Or nagpapabuka, or nagpapaganda ng blood flow. So, ang main function nito is yung ini-increase niya yung production ng nitric oxide natin, which is good for the pump. Then, beta-alanine, ito naman yung for endurance ng muscle. So, yung fatigue, dinedelay niya. So, mas pinapatagal niya yung length of training natin, which is mas makakapush tayo ng training. So, meron din siyang vitamin B12. This is for the blood and nerve. Yan. Tapos, meron din siyang L-tyrosine, 2,000 mg. Ito, for ano naman to? For focus. Okay? So, di ba? Lahat yan kailangan natin sa training. So, pag nag-training ka, kailangan mo ng focus para i-increase yung mind and muscle connection. So, meron din siya. So, good thing din ingredients niya sa pre-workout yan. O, meron din siyang Himalayan pink salt, tsaka caffeine as energy booster. So, yun lang halos yung ano niya, nakalagay. So, 2 scoop tayo nito. Total, ano naman tayo ngayon eh. Back and chest day. So, worth it yung 2 scoop siguro nito. Huwag lang tayo mag-palpitate mamaya. Kasi nag-coffee na ako kanina eh. Basta pag magta-try kayo ng pre-workout, if alam nyo hindi pa kayo ganun ka-hardcore sa pre-workout, mag-start kayo ng 1/4, half scoop, tsaka lang kayo gradually mag-increase. Tapos meron din tayong, syempre di mawawala, pre-workout stock natin. Creatine. 5 grams lang. 5 grams. Yan. 5 grams is more than enough. 3 to 5, okay? So, baka tanongin na rin sa cycle, better na mag-off sa creatine. So, take nyo lang siya ng 2 to 3 months, then off ng at least few weeks. Tapos, if gusto nyo i-continue, go lang ulit. Ang iniiwasan lang kasi natin dito is, yung body kasi natin is merong creatine. So, nagpo-produce tayo ng natural creatine sa body. So, kaya lang naman tayo mag-off para hindi maging over-dependent yung body natin sa outsource, which is itong creatine monohydrate. So, yun nga. Off, take off. So, control pa rin. Proper moderation pa rin. Tapos, ito.
L-carnitine. So, kailangan ko timbangin to. L-carnitine naman, so alam niyo naman to, na-explain ko na. Kumbaga, ito yung nakakatulong para gamitin natin yung fat as fuel. So, yun yung process sa body para gamitin nating source of energy yung fat. Kasi dalawa naman yung main source of energy natin, which is yung carbohydrates and fat. Pero that doesn't mean na nagtitake kayo nito, lagi nyo nang gagamitin na source of energy is fat, hindi pa rin, ha? So, makakatulong lang siya. Tapos, if gusto nyo pa ng extra, pwede nyo lagyan ng salt. Diba? Pink Himalayan salt. So, yan na yung pre-workout natin. Tapos, intra-workout natin. 2 scoop. 2 scoop ng BCAA. Oops, wala na to. Ito. Bumili na ako ng malaki. Yan. So, itong mga to available sa Waking, ha. Check nyo na lang sa nearest store sa inyo. Ito yung intra-workout natin. Para at least well-hydrated yung body habang nag-workout tayo. So, hindi tayo nadideplete ng liquid. Kumbaga, nare-replenish agad. So, pag na-replenish agad, right after ng workout, mas mabilis yung recovery natin. And, malilesen yung fatigue. So, mas less yung sakit ng katawan after. So, ayan. Ang ating pre-workout stock and intra-workout stock. Then, if, yun nga, ectomorph kayo or nagpapagain kayo ng weight, pwede kayo mag-add ng fast-acting carbs sa intra-workout nyo. Meron naman nabibili dyan sa Waking or sa other store na online. Kung meron kayong preferred brand, yun. Let's go. Kita-kits tayo sa next meal. Baka malaglag yung camera. Wala siyang nag-tripod lang ako dito sa dashboard. So, on the way na tayo sa gym. Ito yung pre-workout. Take na natin habang papunta para at least after 20 to 30 minutes na-absorb na natin yung pre-workout. And magagamit na natin siya pagdating natin sa gym. Kumbaga nasa system na agad natin. Nasa bloodstream na. Ang sarap. Watermelon flavor. Sarap. Para mabibigyan tayo ng magandang pump later. So sa mga viewers natin, sa mga bago, okay, hindi ko kayo inihikayat na mag-supplements or i-take yung mga tinitake ko. Yun lang is para bigyan kayo ng idea kung ano yung ginagawa ko, kung ano yung mga ginagamit ko. And yun nga, sasabihin naman natin kung para saan, kung bakit ko siya ginagamit, para at least may idea rin kayo. So, hindi ibig sabihin na nag-work sa akin, mag-work sa inyo. And hindi rin ibig sabihin na sinabi ko to, pwede nyo nang ibigay sa iba as advice, 'di ba? So, pwede nyo siyang i-digest siguro yung mga sinasabi ko, pero i-try nyo rin muna sa sarili nyo. Ano naman 'to continuous learning. So, hindi ibig sabihin na maganda yung katawan ko or malaki ako, mas magaling na ako sa iba. Hindi ganun. Okay? Same din sa, hindi porke wala tong sinasabing taong to is
wala na siyang alam. Okay? So, lahat ng information na marireceive nyo sa akin, i-digest nyo lang. And then, tingnan nyo kung mag-work sa inyo. Doon nyo i-analyze. Para at least, di ba, safe. Tandaan nyo, I'm an athlete and I'm a coach. And marami pa rin akong hindi alam. So, nagbabasa-basa pa rin ako. Yun nga, and before ako mag-take ng kung ano-ano, as much as possible, nag-take muna ako ng nag-check muna ako ng reviews. At the same time, nag-search ng mga articles about doon sa kung ano yung i-take ko or kung ano yung gagawin kong training method. So, di ba? Para at least itong ginagawa ko is para lang din ma-lessen yung hassle nyo, di ba? Pero usually naman yung mga ginagawa ko dito, tsaka more on basic lang din naman. Hindi naman siya sobrang, hindi naman kayo ilalagay sa kapahamakan, in short. Pero syempre, for your own safety rin, lalo if magte-take kayo ng mga supplements, 'di ba? Better na mag-consult muna sa doctor if meron kayong health issue problem, na sana wala, 'di ba? Para at least mas maganda yung fitness journey natin, mas makapag all out tayo, and mas mapabilis yung progress natin. So lahat ng supplements na sinabi ko is makakatulong lang. Number 1 pa rin is nutrition and proper training and recovery. Buti na lang may sensor tong ating sasakyan. Kung hindi, baka lagi na tayong sumabit. Yan. Pangarap ko to yung magka-pick up. Kasi hindi ko kailangan ng sobrang bilis na sasakyan. Darating din naman ako dun sa pupuntahan ko eh. So ang kailangan ko ay sasakyan na hassle-free na pwede sa baha, pwede sa matataas, pwede sa malalaking bako, 'di ba? So kahit may gutter diyan, pwede nating isampaan. So ganun lang. Hindi dahil sa hindi ko bagay yung maliliit. Okay, hindi yun yung mindset ko eh. Kumbaga, basta darating ako dun sa pupuntahan ko, okay na ako. And eto nga, kaya bagay siya sa akin, it's because gusto ko yung hassle-free sa biyahe na wala kang iisipin. Umulan, bumagyo, 'di ba? Dumaan ka sa bako-bako, dumaan ka sa mga gutter, magparking ka sa gutter, 'di ba? Pero gusto ko dati sports car. Pero nung nagkaroon nga ako ng maliit na naka-lowered na sasakyan, grabe, sobrang hassle. Ang hirap sa ibang daan. Hindi ka makadaan, lalo pag baha. Hindi ka makausad. So iikot ka sa parkingan din, 'di ba? Pag may nakausling konting bato, hindi ka makakapark. Sira ang bumper. Actually, pwede kong i-vlog yung daily, pero magiging paulit-ulit kasi halos yung program ko na mangyayari. Kasi nga, ang main goal kasi namin ngayon is to become stronger doon sa lift. Well, one sign din kasi yun na na nag-i-improve yung muscle, na tumataas yung muscle mass. So, one sign yun. Sabi ko ba yung timbang ko sa inyo? So, nagbaba kasi kami ng pagkain eh. So, nag-deficit kami. Kasi 200 pounds na ako last time. Ngayon, 190. So, mga ilang 2 weeks yata ako. 2 weeks akong hirap matulog dahil sa gutom. Dahil biglaan yung baba ng food namin. Kasi nga, masyadong pumalo yung water weight ko after ng Olympia. Ayaw ni Coach Katz yung super off
and ayaw niyang magpabaya ng off-season. Kaya makita nyo, nakatimbang yung pagkain ko. So regular pa rin, kain ng every 2 to 3 hours. Well, walang kaso kung hindi ka kumain after 2 to 3 hours. So ang main lang naman dun is para continuous yung supply ng amino acids sa system natin and ma-utilize natin lahat ng protein na kailangan natin. Unlike nang iti-take mo siya ng isang kainan, like ng mga nag-o-OMAD. Well, hindi ko sinasabing masama yung OMAD or trip nyo yan, pero OMAD for me kasi hindi mo may-utilize yung buong nutrients ng pagkain eh. So um, may certain percentage lang na kayang i-absorb ng body natin sa isang upuan. 'Di ba? So mas maganda yung proper distribution lang para at least nagagamit din natin siya overall. Hindi ka sluggish, hindi ka gutom sa umaga, 'di ba? Hindi ka feeling pagod throughout the day. Kaya yun yung kinaganda ng naka proper diet ka at the same time proper yung timing ng pagkain. In short, dapat pag nag-diet ka, functional ka pa rin. Pag hindi ka na functional, it means may mali sa ginagawa mong approach or may mali doon sa plan na dapat i-correct. Or hindi nag-work sa iyo yung plan. Kasi meron namang adaptation eh. Yung iba, di ba? Sanay nang walang pagkain, makakapag-training ng umaga ng empty stomach. So, adaptation din yun. Kung sanay ka sa ganun, walang kaso yun. Pero kung nasanay ka ng may laman yung pagkain, pag nag-fasted training ka, for sure hindi mo kakayanin. So, na-adapt yan ng body. Lahat ng ginagawa mo, mautak yung katawan natin, ina-adapt niya. So, kaya dapat masanay ka na laging i-out comfort yung ang tawag doon? I-out yung sarili mo sa comfort zone. Kasi like din ang ginagawa natin sa gym eh, ganun din gagawin natin eh. So dapat out of comfort zone talaga na lagi mong pinupush yung sarili mo sa training. Kasi nga, pag hindi mo pinush, maa-adapt mo yung resistance which will cause na hindi ka na mag-stimulate ng muscle growth. Parang napahaba na tong kwento natin sa kotse ah. And comment nyo na rin kung gusto nyo nung ganitong mga trip na usapan, di ba? At least, masanay akong kausap kayo. And possible din pala mangyari sa sa mga vlog natin is kapag kasi nahihiya akong ipa-off yung music sa gym. So ginagawa ko, pinapahinaan ko na lang. Pero minsan kasi pag check ko sa video, dinig na dinig pa rin yung sounds. So anong nangyari, ginagawa natin is ini-edit natin, dinidenoise natin. Kaya nag-iiba yung boses. Tapos anong nangyayari, para siyang nakukulob. Ganun yung nangyayari sa sounds. Kaya akala nung iba dun sa last upload natin is sira yung mic, 'di ba? Pangit yung sounds kasi makaka-copyright tayo pag di tayo nag-denoise. So sayang yung vlog, sayang yung information na nabato natin, 'di ba? So ayun na for ngayon. Kita-kits tayo sa next meal. Tapos lang natin mag-workout. So, post-workout meal. Grabe yung pump natin sa bum. Siguro mga after 15 minutes to 20 minutes kung tinig. Yung alam niyo yung tingling feeling, yung parang tusok-tusok. Yun yung mafe-feel nyo. Nag-2 scoop kasi ako eh. Siguro 1 scoop effective na. Sobra sa akin. Kanina sobrang hyper ng workout ko. Oops, mali. Amaya ka na. Post-workout natin. Ito. So
Wala tayong fat sa post-workout, pero meron tayong veggies. Yan. Meron tayong 3 ounces ng ground sirloin and 3 ounces ng chicken. Mga 70 grams ng veggies to, tapos 160 grams ng rice. Yeah. So, kailangan din natin ng carbs after ng workout para i-replenish yung nawalang glycogen sa body natin, para may magamit pa rin tayong energy and pang muscle maintenance, para syempre hindi natin gamitin yung protein as fuel. So, yan. So, meron ding teriyaki sauce na 5 calories per serving, then 0 calorie na mustard. So, halos same sources lang, stick to the basic lang. Yun yung pinaka-advise ko sa mga beginner. Then, be consistent. Lagi nating sinasabi, be consistent, pero yan yung pinakamahirap gawin. Yung maging consistent, kasi magkakaiba tayo ng lifestyle, di ba? So, magkakaiba rin tayo ng kung ano yung oras natin. Basta ang kailangan mo dito, bro, is at least ma-hit mo yung macros mo total a day. Makapag-recovery ka ng maayos ng 7 to 8 hours ng tulog, and then well hydrated ka, boom, makakita ka na ng progress, promise. Huwag kang mainip, kasi yung iba talaga mabilis yung progress, kasi nga, well, isang factor doon is genetically gifted, di ba? Pangalawa, mas maganda yung respond nung body nila doon sa plan. Kumbaga, mas accurate yung plan na nagagawa nila compare sa na ng ginagawa mo ngayon. Well, trial and error pa rin naman yan, lalo kung starting ka pa lang. Pero, stick to the basic. Yun lang talaga. So, minimize your carb intake, minimize your fat intake, depende sa goal, and then do high protein diet. Kasi, for sure naman, if beginner ka, mahihirapan kang ubusin yung high amount of protein na magkukos ng fullness sa tummy mo. So, hindi ka ganong gutom. Baka mamaya nga mahirapan ka pang ipasok yung protein. Kaya yung iba nagtitake ng whey protein supplement after workout. Diba? So, yun yung pang boost up nila ng protein intake. Kaya sila mag-whey protein. Para at least, hindi heavy sa tiyan, mabilis nilang makuha yung macronutrients na kailangan nila. So, advice dito naman, kung gusto mo talaga ng full charge before mag-workout, at least pasok ka ng 3 to 4 meals. And then, sa 3 to 4 meals na yon, dapat merong carbohydrates. Okay? So, ipasok mo na yung at least 50 to 70% ng carbohydrates mo total a day. Ipasok mo na before ka mag-workout. Then, the rest post-workout na. Kasi, kung wala ka naman nang gagawin, di ba? So, wala ka nang paggagamitan ng carbohydrate. Hindi mo na siya kailangan. Diba? So, ayun. So, kainin ko lang to, tapos punta ako sa dentist. Tapos, meron pa tayong 2 meals. Yan. Pero yung, yan, pakita ko na lang mamaya after yung, 5th meal. So, kain muna ako, tapos drive. Heaven. Yun. Dito na tayo sa 5th meal. Second to the last meal natin to na may carbs. So, meron tayong 6 ounces ng chicken dito. 100 grams ng veggies, 160 grams ng rice, and meron din tong 1/4 tablespoon ng pink salt. So, ito yung meal natin. Then, meron akong 20 grams ulit ng nut butter. Uy. Na. Agoy. Gusto rin pala to. Ito. Kaya pa siguro to. Meron pa. 20 grams nito. So, yan ang 5th meal natin. Timbangin ko lang. 20 grams. Okay.
Well, kung naka-lifestyle ka, pwede ka naman mag-soda or mga zero-calorie drink to make you feel fuller pa rin. If tingin mo gutom ka pa rin after the training, pwede yung mga sugar-free soda. Pero if acidic ka, hindi siya advisable. So, ayan. So, enjoying ko na to sa taas habang nanonood. And then, last meal tayo after. Ano oras na ba? 7 p.m. So, magla-last meal ako ng mga 9 p.m. or 8:30 p.m. Okay. So, down to our last meal. So, meron akong 3 ounces ng um, beef sirloin, 3 ounces ng chicken, and 50 grams ng veggies. Siyempre, hindi mawala yung sauce natin. Ubus na. May ingay, Sky. Marami tayong nanonood na audience. Then, before meal ulit or after ng meal. Yan. So, meron tayong fish oil. Sky, no. No. Nag-vlog si Papa. Then, psyllium husk. Ito, cholesterol pro, pang balance ng level ng cholesterol level natin. Then, magnesium glycinate. Sobrang daming benefit ito. Search nyo na lang. May langgam. Kalanggam sa tubig. Magpalabas nga akong yelo. 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 Siyempre, yung for gut health natin. Glutamine. And anti-catabolic habang tulog tayo. Five grams. So, 10 grams a day tayo nitong glutamine. Pwede nyo rin itong gamitin post-workout, okay? Kasi after workout, mababa yung glutamine level natin sa system. So, good yan for recovery. Okay? And then, BCAA before bedtime. Ito laking tulong, lalo pag wala ka ng carbs. Kasi, dito yung busog feeling. Yan. At the same time, yun nga, hydrated na ulit yung body before tayo matulog. So, makikita nyo, hydrate before and after bedtime. To make sure mas mapabilis yung recovery natin and maayos yung function ng body. Actually, yun lang naman talaga yung main key for recovery. Dapat well hydrated yung body. Diba? Kahit depleted ka, dapat hydrated yung body. 70% is liquid sa system natin. Okay? Yung katawan mo. So, kaya kailangan mataas ka sa liquid. Downside lang nito is magigising ka ng madaling araw, iihi ka. Pero pag umihi ka, pikit mo na lang mata mo para hindi maistorbo yung deep sleep mo. Para rekta tulog. Huwag ka na mag-cellphone kung magising ka, kung maihi. Yan. So, yan yung last meal natin. Sana nabigyan ko kayo ng idea sa ginagawa ko ng off-season. Pero for sure, magtataas pa kami ng carbohydrates kasi nga, gradually lang increasing namin ng food or calories para at least hindi kami mag-gain ng too much fat. At the same time,
ma-maintain namin yung strength, yung ano tawag dito? Ma-maintain namin na on point yung condition. Ito na yung last meal natin. And ang difference lang naman nung off-training diet ko is lower carbohydrates. So, almost same lang. And then, yung isang off-training ko, kasi twice a week ang off-training ko, yung isa is merong regular cheat meal. Pero kailangan natin trabahuin yun. Kailangan mahabol ulit natin yung weight natin before tayo nag-cheat meal. Okay? Halimbawa, kung 190 ako this week, before mag-cheat meal, 190. Then, after the cheat meal, for sure mag-jump yan ng 3 to 4 pounds eh. And then, kailangan ulit natin nabulin yun. So, yung nag-gain natin doon is mostly water weight lang naman. So, mabilis lang siyang pabagsakin. Pero i-make sure nyo lang na dapat consistent ka na ulit sa diet and training para at least hindi siya mag-up na mag-up. Kasi, pag nangyari, nag-cheat meal ka ngayon, tapos pinasukan mo ulit ng cheat meal, mag-a-up na yun na mag-a-up eh. Okay, mabilis na mag-absorb yung body lalo if galing kang low carbs or galing ka ng low calorie or deficit, mas mabilis mag-absorb ng food yung body natin kasi gutom yan eh. So, maraming papasukan na cells. So, ayun. So, comment down below lang kung ano pa yung gusto nyo na i-content natin. So, if kaya kong mag-everyday soon, gagawin na natin at least para updated kayo everyday. Siguro sa training, makakapagbigay pa tayo ng mga training program pero most likely, kukuhanan na lang natin yung mga working set siguro or ibang ano. Basta kwentuhan tayo sa vlog. So, kita-kits soon. Bye!